Bakit mo tinago yung, ano mo nun, sexuality mo nun? Kasi takot ako ma-diskrimina. Ayaw ng tatay ko na may ganto sa pamilya namin. Video mo ba na sumikat? Nakarating ba siya sa management, sa ganito? Ano yung naging reception ng mga tao sa paligid mo, ganon? Ba siya kung malala? Bakla daw ako ng security guard. Yun. Ano naman kung bakla ka na security guard? Sabi nila, hindi ko daw kaya trabahuin yung trabaho ng isang lalaki. Bakit hindi namin napansin na bakla ka tapos ang ina-applyan mo ay security guard? Yes, So, issue sa kanila, nakiki ka, tapos nagsisecure ka. Bakit naman daw issue yun? Oo. Hindi naman yun ang pinunta ko, trabaho eh. Ang dami nga nagtatanong sa akin, ang daming LGBT na gustong sumubok na trabahuin security guard. Kaso natatakot sila gawa ng baka madiskrimina din sila. Ay! Yung mga shoplift na yan, ay be, posas talaga ang kamay sa akin dyan kahit gwapo pa yung lalaki, dead ma. At least nahawakan ang kamay. Perfect. Watch me shine bright. This is my time. Watch me work this beat. Every move I make leaves you incomplete. The music's pumping through my veins. I'm about to drive this crowd insane. Talaga naman, alert tayo dito sa ating Dragverse. Talaga naman. Hello, Philippines! Hello, Drag Universe! Alam kong kilala nyo na ako. Ang tagal nyo na dito. Ang pangalan ko? Yes, I am Deja, your drag supreme, na naniniwala sa kasabihang Isopagus, habang tayo'y kumakain sa hapagkainan. And I love you. Thank you. Magandang araw, mga binibini at ginoo. Wow! Nasa inyong harapan ang babaeng hindi nyo mapagtatakot. Dahil nasa inyong harapan ang babae nagpatibok sa puso ng Mama Maya. What's her name? Missy. Kakalimutan mo na naman yun. Na naniniwala sa isang kasabihan. I believe that children are our future. Teach them well and let them lead the way. At eto na nga. Eto na. Diba, partner? Yes, ito lang cue ko para pumasok. Yeah. At eto na, ang Pak na podcast for queens, kings, and everything in between. Welcome to Dragverse! Powered by Game Zone. Real player, real game.
Welcome to the Dragverse, this is my stage. Time to turn the heat up, watch me break out this cage. Welcome, welcome to the show. Welcome to the Dragverse, here we go. Andyan na naman sila, talaga naman. Yes. Talaga namang pinipilahan. Pinag-uusapan. Tinututukan. Ito ang Dragverse. Talaga naman, yes. Kamusta kayo na mga Dragversers? Dragisters. Dragisters pala. Kumusta naman kayo mga dragisters? Yes. Diba? Excited na ba kayo sa chikahan namin today? Maganda ang topic natin for today. May kapupulutan na namang aral. Or pwede din kakapulutan ng kasiyahan. Yes. Diba? At kakapulutan ng sama ng loob, pwede din. Hindi mo mawari. Sana. Talaga naman, talaga naman. Kaya, sino bang inaabangan natin? Sino bang inaabangan nyo? Alam ko inaabangan nyo. Bernadette! Pasok! Ayan na nga, Bernadette. Ay! Diba? At hindi mo kayang buhok niya yung katsupoy. Talaga naman. Nasa gitna ang hati. Alam mo ba, meron din akong hati. Sa gitna. Kamusta naman? Bakit napaka-formal para kang mag-JS prom? Kailangan ko maging formal ngayon kasi ang chismis na dala ko. Ay, naman. May dala ka na naman? Chismosa ka talaga, Alam mo ba, Bernadette. para kasi, napakadami mo laging dala. Doraemon ka ba? Hindi kasi ako masaya pag wala kayong chismis na pinag-uusapan. Kung may marites, ako yung sulsul ng mga marites. So, ang pangalan niya ay Bernadette. Sulsol. Si Bernadette ang sulsol. Bernadette, mahaba ba ang iyong sulsol? Speaking of sulsol, ano ba yung susulsol mo na naman sa amin, Bernadette? Patingin nga. Ayun. Eto na. Gusto niyo na bang makita? Oo naman. Oh. Iba yung susunod ko dito. Hey. Ay, Dejan, ay, andyan pala may message. Medyo mas mataas Ay, na akala yung ko titingnan nasa mo, ha? upper, sa kalahati ng, work. Ang nabasa ko, ha? Pero, work. Sa Tagalog ay? Trabaho. Yes. Sa Espanyol ay? Trabaho. Trabaho. Ayan, ikaw, Bernadette, i-interview ka, konti lang, para, kasi nagtatanong yung mga, mga dragsters natin, Ano Bukod bang? sa pagsusulsol, ano pang tinatrabaho mo? Oo. Yung trabaho din ng magnet yung earrings ko. Ako kasi, all around ako. Ay, paano yung round? All Iikot around. daw, iikot? Sobrang, parang rectangle. Isa pa ulit. Isa pa nga. Hindi nakita ng ibang drag. Talaga naman may tagline siya lagi. Wow, yan ang tagline. W-A-A-A-H-H. Exclamation point. Wow. Ano yan? Wow. Sige na nga, doon ka na nga. May trabaho ka pa eh. Hindi, mag-JS prom pa siya. Alas 6 na. Ano bang work mo? Yung binibenta ka bang insurance? All around nga. All around. Paano all around? Ano yung ginagawa ng isang all-arounder? Minsan, nanlilimos, ganyan. Minsan, nagdi-deliver. Pero yung nililimos ko pagmamahal. Baka lilimos ng pagmamahal, pwede naman kitang bigyan ng umaapaw na pagmamahal. Kailangan. Limousine. Pa. Oo. Oo. Sige na nga, magka-developan tayo dito. Humayo ka na at magparami. Sige na, maraming salamat dyan, Bernadette. Talaga namang napaka-formal. Parang may JS prom. Trabaho. Yan ang ating topic for today. At, alam mo, feeling ko meron tayong guesterella na kapag nakita mo talaga, mapapasabi ka na work! Talaga naman. Diba? Oo. Speaking of work, isasama na natin siya. Talaga naman. Ito, nakikita nyo. Post-edit to. May brilyante ako, di ba? Ayan. Iba-magic ko na siya. Pupunta siya dito, oh. Parang nararamdaman ko dito siya. And 1, 2.
Anime. Kasi nga, anime, nakaduyan makeup. Talaga naman. Oh. Oo. Oo naman. Sige. Ayun kasi kanina, sabi, Pwede mo ding ilapit yung bunga. kaya kasi sabi kanina, i-retouch. Malay ko bang full makeup ka? Pinong makeup niya siya. Parang putok na putok ang reaction niya kanina. Assistant siya kanina. Sabi, ay, magre-retouch nga ako ng blush. Ako sa blush on niya. Tapos malala, ano ba yung nag-direct ka, sister? Oo, parang nakita ko na to somewhere. Oo. May video ka ba sa sa TikTok? Ako Marami. sa MK. Bumalik na naman tayo. Si MK, Pero madami daw siyang video. Yes, madami akong video sa TikTok. Kahit saan. Parang kilala naman natin siya. Pero, syempre yung mga dragsters natin, baka may mga hindi pa nakakakilala. Oo, kaya magpapakilala yan. Beauty ko, love you ko. Talaga naman. Okay, candidate number 1. Ako na ba? Hindi, number 1 siya, 2. 3 ka pala, mali ako. Okay, candidate number 3. Hello, magandang buhay! Ako nga po pala si Gerald Concan, ang nag-iisang baklang guard. Ay, talaga na. Na nag-iiwasan niya isang kasabihan. Aanin mo man ang pangit. Nasa yung harapan, pangit din. Harap ka doon, para perfect yung kasabihan. Ulitin mo, pero nakaharap kay Mrs. Ay, hindi. Harap ka kay Deja. Please lang. Please lang, Ayun Deja. lang. Nagbakawas. Hindi ako tatamaan. Okay. Kaya pala tayo nakapokongkan naman pala. Si Gerald Kongkan naman pala to. Talaga pinaglihiya sa pongkan, pero yung blush on niya pink. Paano nangyari? Dapat orange yan eh. Na kasi, matagal na kasing sa araw. Hotdog. Para siya yung binabad na hotdog sa baunan. Pagtanggal mo sa kanin. Ganyan ang blush on. In the shade hotdog. Yes. Pero Gerald Concan, Ano naman yung video mo na sumikat? Pwede mo ba ipakita sa akin? Kailangan makikita ng mga dragsters natin. Siyempre. Papanood ba? Hindi, gagawin mo yan mismo dito. Ito ang muna natin para makita naman natin, di ba? Okay, dragsters, let's watch this. On my mind, set off my whole body. Make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water. Make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water. Make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water. Hopefully, you can last all night, don't get too excited. Can you blow my mind? Set off my whole body. If I give you my time, can you snatch my soul from it? I don't wanna come take me where I ain't been before. Can you blow my mind? Set off my whole body, whole body. Make me sweat. Nalus nga yung breath, kaya hindi nakahinga. Talaga lang. Parang true to life. Relapse malala. Pero, ang galing mo naman. Naaliw naman ako sa'yo. Ilang views yon yung video mo na yon? Ngayon is 14.2 million views. Hindi lang kaya. 4 million views? Yung TikTok ni Mrs. Tan hanggang 300 views lang. Kaya ka naman nagsa-start mag-TikTok ng ganyan naman. Actually, last year ko lang naisipan mag-TikTok. Ay, no. 2023. No. 2023 ko yun, naisipan na mag-TikTok. Sa buhay, bored, walang magawa. Siyempre, alam mo sa Philippines, TikTok ang pampatanggal ng bored, di ba? Talaga. Na-bored lang siya dahil sa boredom niya. Ayan, nakapag-TikTok. Habang nag-work? Hindi. Yung time kasi na yan is,
Pagod, stress, ang daming problema sa buhay. Paano yung pagod? Pagod sa kakatayo, kakatingin ng mga Mga huhulihin. mga bortang customer. Hindi alam ng management na keki ako. Akala nila bortang otoko ako. Yan. Ano yun? Paano ka nag-apply doon? Yung sa work mo na yun? Siyempre, nag-apply ako as lalaki. So, halimbawa si DJ yung ano mo, pag-apply yan, paano yung pag-apply mo noon? Ganito kasi yon. Actually, hindi naman kasi kami agad nag-apply. Kumbaga is, kailangan, as security guard kasi kailangan nagtitraining ka, alam mo lahat yung mga establishmento, yan. Okay. Yung pagtatrabahoan mo, kailangan pag-training mo kung paano humawak ng pusil, Ano yung pusil? barrel. Bang into the room. Yeah. Ano kayang nalun yun? Very educational. Talaga. Yes, may matututunan kayo. Pero bakit mo tinago yung ano mo nun? Sexuality mo nun? Kasi takot ako ma-diskrimina. And ayaw ng tatay ko na may ganito sa pamilya namin. Dahil nag-iisa akong lalaki na anak niya. Pero may sumunod naman, lalaki pa rin. Siyempre, as panganay, kailangan lalaki. Kasi Tama. yun ang nagdadala ng jeans niya. Kids. Yung Yes. sabi nga nila, nagdadala ng apelyido. Yes. Si Vic. Speaking of sa family, so hindi ka open sa kanila? Hindi. Kasi, nung bata ako, hindi ko talaga sila nakilala. Like, may father, may mother, yan. Yung mga nakilala ko lang is yung mga sides nila, pero silang dalawa hindi ko nakilala. Paano yun? Backtrack tayo. Paano nagsimula na hindi mo sila kilala? Broken family kayo, parang ganon. Kumbaga, para Saan nung, ka lumaki? sa probinsya, sa lola ko. Sa lola, laking lola din siya, parang si Mrs. Tan. Oh, laki din sa lola. Oh my God. Same. Yan. So yun, lumaki nga ako sa lola. Then, hindi ko talaga sila nakilala. Then, tapos yun. So, kailan mo sila nakilala? Like, anong year to? Or ilang taon ka na? Yung year hindi ko tanda, pero I think is 15 years old. So, ilang taon ka na ba ngayon, sister? 27 today. Ay, birthday mo Yes. Dahil, alam ko yung birthday niya, ilalabas ng cake. Birthday Ay, wala. Pag ano? Ano today? Yes. Echos? Yeah, wala Pasabog. echos. Birthday niya, Dragster, everyone that is watching, kakanta natin siya ng happy Maraming birthday. salamat ha. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Yeah! Birthday to you! Oh! Happy birthday. Happy birthday to you! Make me sweat. Make me water. Talaga naman. Diba? Ay, happy birthday. Maraming salamat. Thank you so much po. Thank you so much sa inyo lahat. Talaga yun. Dahil dyan, sobrang bait ng management. Papahanda yan mamaya. Best gift ko. Kasama ako dito sa gatong programa. No, you are the gift for us. That keeps on giving. So much. So speaking of so 15 years old ka noon nang nakilala mo sila. So nung una mo silang nakilala, anong nila? Paano yun? Actually, yung una ko nakilala is yung tatay ko. Then to follow na lang yung si mother. Ay, Follow na lang. Parang follow na lang yung to follow yung order. So ayun, to follow na nakilala si mother kasi sa probinsya kasi hindi rin maganda yung sitwasyon ng buhay, mahirap. Ako kasi kinalakihan ko po sa probinsya is nangangalakal lang ako ng basura para mabuhay and my family also. Saan ang probinsya mo? Eastern Samar, Borongan. Samar. After ng tag-ulan, summer. Ay, Summer kasi. Kaya pala water ang summer. Tumawa ka sa The summer capital ng Philippines. Summer. Oo. Lichi, Hindi na Baguio. Hindi na yun. Pero ayan. Pero kwento mo muna yung yung childhood mo. Diba sabi mo nangangalakal nga kayo. yes yun, namamasura lang kami para kumita, para pangkain araw-araw. Siyempre sa probinsya alam naman natin na sobrang hirap talaga ng buhay.
mahirap kumita ng pera. Kaya yon, ang mga naisip ko na pwede pagkakitaan is legal naman ang pamamasura. Ganon, Mrs. Anligal. Yes. Ang mamasura ng basura. Pero yon, hanggang sa lumalaki ako, namamasura pa rin ako din. Kasi nung bata kasi ako, sinasaktan ako ng lolo ko. So yung lola ko is napilitan ako ipadala dito sa probinsya kasi baka mategibels ako ng lolo ko. Bakit ka Junojamba gay? Hindi ko din alam. Siguro baka maharot na ako ng bata. Aha. Siguro nahuhuli kasi alam mo sa pamilya namin wala pang ako pa lang. Paano ka ba nung bagets ka? Maharot. Oo. Habang namamasura ako, syempre tulak-tulak ng card. Kending, di ba? Kending, syempre pag-uwi, tapos nakikita ng lolo, yun. Gerald, dito nga! Ayun. Baka pag basura po baka Kahit lasing yun, nahabol ako ng matuwid nun. Yun na nga, ito na nga, one time. Ayun, sige, magkakwento yan siya. Inutusan ako magsaing ng lolo ko. Lasing. Hindi ko pala narinig. Hindi ako nakapagsaing. Di pagpasok ko ng bahay, may nakaantay na itak. Di tumalikod sa akla, tumakbo, muntik, masabit ng itak ang leeg. Oo. Kaya napilitan talaga ang lola ko na ipadala ko dito sa Maynila. Para ma-meet ko yung aking great-great-great-father. Naakala ko naman is perfect. Ganon din naman ang magiging sitwasyon ko. Oy, guys sa mga magulang natin dyan at saka sa mga family natin, no? Na nanonood ngayon. Treat your kids with care. With Pwede po love. natin itama yung mga mali nilang ginawa. Pero, di ba, hindi ka magamit ng violence. Oo. Diba? Like kasi nila pinapamukha na ano ba yun na walang-wala ka sa pinagdadaanan ko. Ginaganyan din kami ng tatay namin pero hindi naman kami umalis. So kumbaga parang sinasabi nila na kailangan namin mga anak maranasan yung naranasan ng magulang namin. Di ba parang mali? Oo. Anong naging effect sa'yo nung mga ganong treatment sa'yo ng pamilya mo? Ay grabe. Mahirap. Kasi hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung hinagpis at sakit sa puso ko na hanggang ngayon hindi ko kaya patawarin yung tatay ko. I mean, yung forgiveness naman yan, hindi yan mabibigay agad eh. So it's okay, you can take all the time that you need To heal. Yeah. Yeah, kailangan mo munang i-heal yung sarili mo before, di ba? Tama. Ay, dumating na sa point na sabi ko, baka ganito kailangan ko pa rin magpatawad sa magulang ko. Kaso nung, di ba, pinatawad ko na sila, okay na. Bigla may pera ka ba dyan? Di ba? Pag sabi mo na, ay pa, wala. Paano yan? Hindi ka niya aalisan hanggat wala ka na ilalabas. Ganon. So dahil nga ganun sila, so parang naisipan mo nang pumasok sa pagtatrabaho. Doon ko na pinasok yung pagsi-security guard na hindi ko naman dapat trabaho kasi dapat nagko-call center ako, ganyan. Pero napasok? Like, paano yung... Sino nagpasok sa'yo? sa Q. Pero yung tatay ko is nag-push din naman na ganito, pumasok ka na security guard kasi may kamag-anak tayong security guard. Siyempre wala naman ako idea sa pagsi-security guard. Kaya malay mo, subukan ko, malay ko, kaya ko, diba? Yes. Wala naman trabahong madali. Tama. True. Pero yung video mo ba na sumikat, nakarating ba siya sa management, sa ganito? Ano yung naging reception ng mga tao sa paligid mo, ganon? Ay, nabash ako malala. Siguro sa mga basher yun, kaya nalaman na... Bakit ka nabash? Oo. Bakla daw ako ng security guard. Yun. Ano naman kung bakla ka na security guard? Kasi sabi nila, hindi ko daw kaya trabahuin yung trabaho ng isang lalaki. Diyos ko Lord, kung alam nyo lang, yung mga lalaki, palakad-lakad lang yan. Ako, pag may mga hold up dyan, jujumbagin ko talaga yan. Talaga seryoso siya sa kanyang trabaho. Ay, yung mga shoplift na yan, ay, posas talaga ang kamay sa akin dyan, kahit gwapo pa yung lalaki, dead na. At least, nahawakan ang kamay. Perfect. Pero, nung nalaman yun ng management, anong nangyari? After nag-viral yung video mo, tapos,
after that, yung kunyari, nag-viral siya, ano ba yun? Overnight ba siyang viral or matagal siya? Gradual. Overnight. Overnight lang. So, nung pumasok ka kinabukasan, anong sabi sa'yo? Nung nung nag-viral yun, hindi pa nila alam. Aha. Oh. Kumbaga, Paano na na-learn? kinabukasan. Oo. Kinabukasan nila nalaman, then, actually, hindi naman nila nalaman, kumbaga, may nakapanood ng video ko na stuff din nila. So, nag-report na, uy, ganito. Guard nyo to sa mall, ganyan-ganyan, sumasayaw habang nagtatrabaho. So, ang nagpadala nun is yung nanood ng video ko. Then, akala ko, pinatawag nila ako sa office nila. Akala ko, kakausapin lang ako. Yung pala, bubulyawan ako ng ganyan-ganyan. Ano yung bulyaw sa'yo nun, if we may know? Kumbaga, paano ka nakapasok trabahong to? Ba't di namin alam? Ba't di namin nahalata? Oh. Hindi kami tumatanggap dito ng ganyan. Di ba? Ang main camerot nila is, parang, bakit hindi namin napansin na bakla ka tapos ang ina-applyan mo ay security guard? Yes, So, yes. issue sa kanila, nakiki ka, tapos nagsisecure ka. Bakit naman daw issue yun? Ewan ko sa mga yun. Kumbaga, ayun yung sinasabi nila, parang ang gagawin ko lang guys kapag may papasok na mga customer, baka hipu-hipuan ko pa lang daw, hipu-hipuan ko ang katawan. Diyos ko. Nag-aano din yan sa discrimination Yes. Sa workplace, dahil sa workplace. Tsaka seryoso ako sa trabaho ko. Oo. Hindi naman yun ang pinunta ko, trabaho eh. Tama. Trabaho ang pinunta mo kasi alam mo yung hirap ng buhay, di ba? Yes. So, andun ka to work talaga. Feeling ko kung nagkataong straight siya, tapos nag-viral yun, dead ma sila. Happy sila, feeling ko. Di ba? Magiging, ito May sikat tayong Kemerut Barurut. Pero dahil kekisor si Gerald, no? Ang nangyari, tinanggal siya. Pero may mga pa rin, positive comment na, uy, ang swerte naman ng mall nyo. May ganyan kayo security guard na sikat. So, parang essentially, ikaw yung pinupunta ng mga otaw. Ganon. Nung nag-trending yun, ako talaga. Wow. Uy, saan nakapwesto si ganito? Sana yung backing guard? Ako yung hinahanap. So, nung nalaman mo yun, like, nung pinatawag ka, di ba? Tapos, nung pinatawag ka, tinanggal ka ba agad? Or paano? Anong sinabi? May warning ba muna? Walang warning. Talagang Kumbaga, sa point na yun na yung pinagsalta na lang ako na hindi maganda. Sa sakit nun, syempre, mag-stay ka pa ba? Hindi. Parang ikaw na rin yung umalis. Kasi paulit-ulit example, pinatawag ka na nung isang araw, papatawag ka ulit para i-explain ulit na, paulit-ulit ng explain sa kanila. Ano yung tinatry nilang i-explain na ano? Oo. Kung bakit daw ako sumayaw, na naka-uniform na naka-duty. Sabi ko, ma'am, hindi po ako noon, break time ko po yun at hindi po sa sa pinaka ng mall, sa locker po yun. So, hindi nakinig. Ayun. Niyaw-yawan si Akla. Pero bawal ba yun or may policy ba sila about that? Or wala naman? Sa uniform, may memo na pero hindi ko pa nabasa yung memo that time. So, yung mga nagko-comment na lang yung nagsasabi na ganito, uy, may memo na about dyan na bawal na sumayaw na security guard. Pero ang dami security guard na sumasayaw sa TikTok pero di naman natatanggal sa trabaho. Well, true naman din. May mga napapanood Oo, ako. diba? So, may mga bandang- kumakaldag naman na wala naman, dead man naman, di ba? Siguro baka dahil sa sitwasyon ko. Ayun yung kinakatakot ko yung madiskrimina talaga. Meron nga one time na pinagtanggol ako sa Twitter, isa din siyang LGBTQ na kung hindi pala kayo tumatanggap ng mga trabahanteng part ng LGBTQ, alisin nyo yung rainbow sa lugar nyo. Period. Actually, oo nga, no? Dahil meron sa mall na yon. Yes, puro rainbow yung part na yun kasi nag-stand daw sila for LGBT. Pero hindi sila nag-stand sa akin. That's it, mama. So that's what you call, double standard or parang ally for clout. Oo. Yes. Diba? So ano yung naging epekto naman sa'yo nung Natanggal mo sa Oo. trabaho? Ay, malala. Paano Isang buwan ako walang trabaho. Lagi lang ako nakastay sa bahay. Walang ginagawa. Iyak. Siyempre, mabigat sa pakiramdam. Wala ng trabaho. So, walang pagkakakitaan. Siyempre, di ko pa naman kabisado masyado yung TikTok no na pwede palang kumita sa pagla-live, yan, ganyan. Hindi ko naisip yun. So, yun, nalugmok lang ako doon. Hindi ako nakakita ng paraan
paano kumita ulit ng pera. So yun, one time may nag-comment, puro one time. 2 times dyan. One time may nag-comment, B, subukan mo na mag-freelance talent. So yun, pinasok ko yun, nagtatalent-talent ako sa mga movie, yun, napasama ako sa movie niya. Yan. Hanggang sa naging... Anong movie mo? Gano'n lang. Talaga naman, napakasikat na movie. Siya yung movie actress. Tapos yes, kasama ko sa yun. movie. Yun, nagustuhan ko na may trabaho doon. Masaya, masarap maging artista. Nang hindi mo tinatago yung sexualidad mo. Yes. Oo. Tama. Ay, Feel free to express, no? Yes. pero depende pa rin sa sitwasyon. Kasi minsan kasi, like, may group chat kami. Kailangan nila ng ganito, male actor, male talent. Eh, then nagpapasa ako, lalaki boses ko. Tapos pagdating, ay, akala ko lalaki. Ano ba naman kasi pagpasok ko dun sa set, naka-full glam makeup ako. Talaga naman. Dala ko siguro yung makeup artist namin dito para i-full glam ka. Naka-full glam. Tapos, anong reaction nila? Okay lang, pinapasok pa rin nila ako sa eksena. At least, diba? Pwede mo magano ng ano dito palabas? Pwede mo. Of course. Ayun sa GMA, yung first taping ko sa Pulang Araw. Ay. Siyempre doon, Japan. Japanese soldier kami doon. Siyempre, kailangan lalaki. Lalaki. Sabi ni Direk, B, ito yung sa'yo yung bomb. Siyempre, andun yung mga kalaban, ibabato ko. Hindi na in-explain kung paano yung bato. Di yung bato ko pa ilalim. Sabi ni Direk, cut! Ano ba yung pagbabato mo? Maling-mali. Japanese ganito pala ang bato. Hindi ganito. Hindi pa ilalim. Pero ikaw, hindi ka ba nahihirapang mag-act as a straight guy? Ganon? Hindi naman. Normal lang, di ba? Kasi feeling ko yung usual misconception. Na parang, since keki, dapat keki roles lang. Na i-stereotype. Yes, tama. Kung kaya, Tapos panggap-panggap para sa pera, hindi mo. Period. Tama. Tignan mo kami. Kami dalawa ni Mrs. Tan, trabaho lang to. Straight Yes. talaga kami. Oo. Diba? Ganito kami. Panggap-panggap lang. Panggap-panggap lang, syempre yon. Pero may question ako. Ano yun? Ito-type pa lang ni Miss. Ito tayo pala ni Miss. Miss nga. Talaga naman. Mag-iisip yan. The question is, even erase. Hindi, pero at least, di ba, nagkakaroon ka ngayon ng lakas ng loob na sabihin at saka maging proud sa kung sino ka kahit nahihirapan ka. Siguro, na lang din, question ko na lang din siguro is, as part of the community, do you think our opportunities are way more limited because you're part of the LGBTQ plus community compared kung naging diskit ka or straight acting, ganon? Ganyan yung tanong ko. Sa Tagalog. Diba? Yun eh. Hindi, kunyari, diba? Ang tanong ni Mrs. Tan parang, sa tingin mo ba, nagiging limitado lang yung mga opportunities na binibigay sa atin, part ng LGBT Especially kung out ka. Sa trabaho. Parang ganon. Limitado lang ba compare sa mga straight guy or straight person? Para Or straight sa... acting. Straight acting. Kumbaga para sa ating mga LGBTQ na mahirap taga makapasa sa isang trabaho, ay ang pinakamadaling mapasukan ng trabaho ng LGBT like call center. Pero kung papasukin mo yung security industry, mahirapan ka. Ang dami nga nagtatanong sa akin, ang daming LGBT na gustong sumubok na trabahuin security guard. Kaso natatakot sila gawa ng baka madiskrimina din sila. Actually naman daw is kaya naman nilang trabahuin yung trabaho ng lalaki. Feeling ko kailangan din natin kasing tanungin kung ano ba yung meaning, anong ibig sabihin ng quote-unquote tunay na lalaki. Paano natin masasabing lalaki kang tunay? What is the essence of being a man? Or a woman? Tanong sa akin. Ganun, di ba? Kasi, di ba, sa panahon natin ngayon, na ilang beses lang napatunayan ng LGBTQ plus community ang competency nila, also excellence in terms of doing things
regardless of one's sexual orientation, gender identity, and expression, na hindi na siya nakabase doon lamang sa sexualidad ng isang tao. Oo. Pero sister, may tanong naman ako sa'yo. Bakit pa kasi security guard yung pinasok mo? Bukod doon sa walang options, bukod sa sinabi ng tatay mo. Like, ano yung parang nag-decide ka na parang, okay, sige, kahit male-dominated siya, pasukin ko siya sis, laban ako. Yun na nga. Yun na nga eksena. Kasi, para sa akin kasi ako, to be honest, hindi ako napagtapos ng pag-aaral kasi mas inuna ko mamasura kesa mag-aral. So yun, security guard lang din yung madaling pasukan na hindi masyado. Pag nag-apply ka is hindi talaga mahigpit. Of faith, sister, nagpakatotoo ka sa sarili. Totoo yan. Nakakatawa kasi ngayon, nararamdaman namin yung pagpapakatotoo mo. Oo. Yes. Totoo. Lalo na ngayon, nasa PBB house ka. At ang bilang ng mga manado yung charis. Diba? Pero, feeling ko, no, marami pa tayong mas mapapagtsikahan. Oo, hindi lang yan. Marami pa tayong tatrabahuhin sa pagbabalik ng Dragverse Powered by Game Zone. Real player, real game. Sino ang may ayaw ng fun and exciting na laro, lalo kung boring ang oras mo? Kung mahilig ka sa tong-its at iba pa, tara na sa Game Zone. Unbelievable sa Game Zone dahil you play a real game of tong-its with the real players. It's free. May chance pang makisplit ng over 34 million pesos. At may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credits ay pwedeng gamiting panlaro sa kahit anong game. Kaya rin i-cash out. May 2 events araw-araw. Chika na ba? Visit gzone.ph and social media account on Facebook, Instagram, and TikTok at Tara Game Zone. Gina sa tong-its. Tara, Game Zone. Tandaan, ang gaming dapat fun-fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024/2564. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Fun! So we're back again, mga Dragster. Talaga, alam ko na-miss nyo kami kahit konting time lang yun. Alam kong na-miss nyo kami, kaya dyan lang kayo dahil marami pa tayong mainit na chikahan dito lamang yan sa Dragverse. Okay. Kung kakailanganin talaga natin. Make me sweat. Tagang water, kailangan ng water. Sobrang init ang chikahan. Tsaka, guys, kailangan nyo rin ng tissue. Pangsinga. Uso kasi ngayon ng sakit. Pero anyways, speaking of sakit, nung bata ka, ang dami... Speaking of sakit, nung bata ka, ang dami mong naramdamang hinanakit sa buhay, di ba? Wow. Di ba nga nakwento niya kanina na parang binubugbog siya ng father niya, ng lolo niya. So, bukod sa, ito if you don't mind me asking, bukod sa pambubugbog, ano pa yung parang, may mga naranasan ka pa bang worse than that? Ayun lang talaga yung hindi ako nakapagsaing. Then yung the rest na nangyari is hindi. Yung nagsaing ako, yung hindi ako nakapagsaing. Oo, hinabol ako ng itak noon, malala. Takbo talaga ako ng malayo. So yung the rest naman na ibang pananakit is parang malakas sa pamalo. Yan, pinupukpukan ng 2x2. Yung kailangan mo tumalon sa bintana para lang di ka mapalo. Para second floor ba yung bintana? Walang floor eh. Buti naman. Kasi pag talon mo dyan, second floor. Mga konting taas lang ganon. Kaya naman jumpinin ng bata. Jumping. Oo. Pero ayan, kidding aside, sa dami mo kinuwento sa amin kanina na trauma sa buhay, sa pinagdaanan. Pero nakikita natin siya, sobrang saya niya, 'di ba? Parang 'di ba, pag nakikita mo siya, pag nakakausap mo siya, parang hindi mo hindi mo akalain ganun yung pinagdaanan niya. Kasi I mean, in life, you just need to be happy. Yes. 'Di ba? Tama 'di ba, sister? Tama. How do you manage to stay GV? Oo, happy alive, lang sa dami ng ganon? pinagdaanan mo.
Kasi yung mga ganyang problema kasi like yung mga past problem natin, kung iisipin pa natin sila ngayon sa present natin, tayo lang din yung mahihirapan. Imbis na yung problema na yan is makapagpababa sa atin, dapat i-overcome natin. Kahit alisin lang natin saglit, basta yung sarili natin is malibang natin at mabigyan natin ng magandang buhay. Yes. Yung problema naman kasi yan, andyan yan to us para matuto. Yes. 'Di ba? Para matuto tayo sa buhay. 'Di ba? Para we learn something new na hindi natin malaman, ay kaya pala natin 'to. Kaya pala natin solusyonan 'tong problema. 'Di ba? 'Di ba? Talaga naman dahil masusolusyonan natin ang problema dahil napakaganda ng kanyang cutics. Hawak ko ang kalawakan. Oo, talaga naman. Oo. Pero I have a question for Mrs. Stan. Ito ang question ako kasi. Thank you po for guesting me here. Birthday mo rin, di ba? Happy birthday to me. Happy birthday. Siya kasi, di ba, nagtrabaho siya as security guard, tapos na-discriminate siya. Ikaw ba, Mrs. Stan, have you ever tried this one? Sabi ng carpenter. Have you ever tried na magtrabaho? Bukod sa drag? Oo. Ang dami ko ding... mga, like, jobs? Nakitera ako ng taon. Oo. Pero usually naman kasi, swerte ako kasi yung... Swerte enough, we can say. Yeah. Na ang mga inaanuhan ko, mga napasukan ko dating work, ay either for the advocacy, Gets. or for the keme, So, hindi for mo pa- styling, like, queer, quote-unquote, queer-coded jobs. Oh, Wow. yes. Yung So, mga hindi mo pa ganun. natatry magtrabaho ng predominantly male job? Hindi pa. Oo. Parang curious but okay na ako. Okay. Actually, Same. ikaw ba? May iba ka pa bang racket na na-try and everything? Hindi, kasi after ko mag-aral, nag-drag queen na ako. Oo, as in talaga. Oo, pero nag-intern ako. In fairness naman dun sa establishment. Saan ka nag-intern? Sa Baguio. Aha. Sa hotel. So, kasi ako, tourism management, hospitality and tourism management. So, nag-intern ako sa hotel. Fairness naman dun sa hotel, naging plus yung pagiging keki ko. Diba? Kasi dapat ang mga atake, dapat ang mga mga waiter, gano'n, kitchen, tulong-tulong, gano'n, housekeeping. Bakala, dahil keki ako, dito ka sa front desk. Ikaw ang nakikipagtsikahan. Hello po, how many packs? Gano'n. Which room, sir? 2-bedroom? Couple room? Gano'n ang atake ko. Buti naman, open naman sila doon. Pero, well, hindi naman, yung, naman kasi, yung job naman na kasi yun, hindi naman siya, diba, open naman talaga sila sa mga keki. Unlike sa pagiging security guard talaga, diba? Iba yung very dominantly masculine. Speaking of dominantly masculine, and also work, ano na yung ginagawa mo ngayon? After mong mag-security guard, after mong matanggal dun sa mall na yon, ano na yung work mo ngayon aside from pagtatalent? Ayun. Aside sa pagtatalent, naging security officer kasi Saan naman yan? sa Las Piñas. Ang pasok ko doon every Saturday and Sunday lang kapag may day off. Kumbaga parang reliever lang ako ng mga security officer. Kumbaga, Anong ginagawa ng security officer? Iba yan sa security guard? Iba yan sa security guard? yes po, kumbaga ikaw yung kumbaga sa security is meron silang mata. Kumbaga ikaw yung mata nila and ikaw din yung nag-aasikaso kapag may problema, like may incident na nangyari, ikaw yung gagawa ng report. Para kang ikaw ang Tapos yun manager. Parang yes, ganon. yun yung ipapasa mo dun sa may-ari ng kumpanya. establishment. Yes. Kumusta naman yung treatment sa'yo niyan? Okay na, nakapag-nails na ako doon. Oo, talagang hindi mo naman sabagay, kung mag-work Yes. ikabet. Kasi okay na sila, legal na ako kasi tanggap na nila na ganito ako. Na, ang sarap kayo sa pakiramdam na i-accept ka sa isang trabaho pero yung trabaho na yun is trabaho ng lalaki. Pero Sabog ka. napag-isip-isip ko din naman kasi na bakit unfair sa katulad natin, di ba? Yung shibulay nga nakakapag-work, di ba? Pero ba't tayo parang may question mark na nangyayari? Siguro related din yan sa kapag male-centric or male-dominated yung industry na papasukan mo, takot sila or parang nininega nila yung femininity. Oo. Diba? Ginagawa nilang
weaknesses. Kakulangan, oo. Weakness ang pagiging femininity, ang pagiging Feminine. Tsaka inisip siguro nila, akala nila yung trabaho lalaruin lang natin. Syempre, alam naman nila asa Becky na puro kaharutan lang ang alam. Na hindi naman, kasi parang, di ba, we the part of the community. Kaya naman natin magseryoso. Yes. Kapag trabaho na ang pinag-uusapan. Okay, dahil seryoso tayo ngayon. Yes. Ito, mga kaibigan. Pero maraming salamat sa pag-share mo ha. Ang dami mong na-share. At ang dami mo ding nakwento at nabigay na GV sa amin ngayong araw. 'Di ba? May message ka ba sa ating mga dragsters dyan? Final talak para sa mga dragsters natin out there. Kung yung message mong gusto mo lang i-put out there. Oo. Dito ang camera. Tumingin ka dyan. So, yun na nga. Ayan, sa mga kapwa ko LGBTQ na gusto pasukin yung security industry, Yes. yung mga gusto nyong pasukin na trabaho ng isang tunay na lalaki, huwag kayong matakot kung madiskrimina kayo. Kasi trabaho ang pinunta nyo, hindi harot. Period. Talaga naman. Huwag kayong mahiya kahit madiskrimina kayo, lumaban kayo, ipakita nyo sa may-ari o sa boss na yan na kaya nyong trabahuin yung trabaho ng isang tunay na lalaki. Huwag mamaliitin ang isang bakla. Dahil ang isang bakla, parang lalaki pa yan sa tunay na lalaki kung kumilos Ganon. at lumaban. Oh, speaking of bakla, narito si Mrs. Tan, isang bakla na may ibibigay sa'yo. Hindi, syempre, dahil nga na GV ka, Oo. sana ma-GV ka din ng Game Zone. Talaga naman. Ayan, di ba? Bag talaga naman. Thank you very much, Thank you so Mari. much. Yes. At ang laman niyan ay batuta. Oh my God. Security guard. Oo. Hindi, yes. Matigas. Depende kung gaano mo siya kayang patigasin. Aba. Ganun yan, talaga naman. Pero sa tigas din ang mga ulo nyo, mga viewers, sa pakikinig sa amin. Talaga namang pasabog kayo siya, stay put pa rin sila dyan. Oo. Dahil yan, ito na ang final word ng isang Dadeja. In the world full of men, there's... Ay, ulit. One, two, three. Ito na nga ang final words ng isang Dadeja. If women... This is my final words, part 5. Talaga naman. Sa lahat ng nanonood out there, lahat ng mga dragsters, lagi po nating pakakatandaan na ang buhay ay weather lang. Thank you. Ganda, ganda. Diba? At sa mga dragsters, Lalim yun. super. Diba? Ang buhay natin ay weather. Ano ba ang nakikita sa weather? Ulan. Ang ulan ay parang pagsubok sa atin yan. Pero at the end of the day, meron niyang araw. Ang araw ang parang bagong Pilipinas. Bago ka. ang bagong pag-asa ng ating bayan. Tama. Talusot. Ikaw, Nila mo. alam ko si Mrs. Tan, meron niyang meron kayong makapupulot dyan na aral sa sasabihin niya. Kaya Mrs. Tan, back to you. Wow. Kaya sa mga dragsters natin dyan, siguro ang gusto lang nating sabihin ay, yes, opo. Yes, opo. Hindi, pero yes, opo, mga dragsters natin dyan na nanonood ngayon. Wag po natin kalimutan na ang pagiging parte ng LGBTQ+ community ay hindi kakulangan o hindi kabawasan sa kompetensya, sa competence ng bawat isa. So, wag nating hayaan na sabihin sa atin na ibang tao ay ng lipunan na hindi natin kaya dahil lamang parte tayo ng LGBTQ+ community. Yun yung unang-unang natutunan ko ngayong araw na ito. Pangalawa. Dami niyang natutunan. Ang natutunan Diba? ko weather lang. Diba? Kuya Kim pa itong... Oo, kasi Kuya Kim na. parang ka-face. Pero pangalawa siguro, sister, na natutunan natin ngayong araw ay Natutunan, may pangalawa pa. Ano yan, Mrs. Tan? huwag tayong matakot if ever mangyari yon sa Yes. atin. Pwede tayong lumaban at pwede natin siyang sabihin, lalo na kung merong anti-discrimination ordinances, yung lugar na kung saan nangyari iyon. At sa pangatlo, na na-realize ko, na dahil din na maraming kapatid natin
na nadidiskrimina dahil lamang ng kanilang gender identity, gender expression at kanilang sexual orientation, kailangan na natin talaga ng SOGI Equality Bill. Yes. Isang batas na magpoprotekta para sa lahat at magbibigay ng equal na oportunidad lalo na sa ating mga kapatid sa LGBTQ+ community. Diba? Talaga naman. Alam nyo, mga dragsters, talaga, pag gusto nyo ng kay Mrs. Tan talaga, di ba? Ang dami yung sinabi. Natuto kayo. Sa akin, baka masyadong natutunan, pero okay lang yan. Masaya tayo lahat. Tayo dito. Pero that's it muna for our drag and everything na kwentuhan. Diba? Talaga naman. For more fun kwentuhan, just follow Dragverse in all social media platform out there. Talaga naman. And of course, don't forget to stream Dragverse here on Spotify. Yes, kaya see you in our next drag session only here on Dragverse! Powered by Game Zone. Real player, real game. Ooh, la la. Talaga naman. Thank you, Mare.